Bilang isang Muslim, alam natin kung gaano kalaki ang baraka na napapaloob sa Ramadan, kung gaano kalaki yung gantimpala na napapaloob sa Ramadan. Ngunit nakakalungkot na may mga kamusliman na pagdating sa dunya, hindi sila magkaugaga sa pakikipagkompetensya, no? Sa pagmamahal sa dunya. Mga estudyante ang gusto laging nauuna pagdating sa pagpili ng kurso na gusto nila. Ang gusto nila, sooner or later, magkaroon sila ng isang bonggang tarpaulin all the way from Balongi to Marawi City. Diba? Sa mga professional, nakikipagkompetensya sila na magkaroon ng perfect job, ng mataas na posisyon. Sa may mga pamilya, gusto magkaroon ng magandang bahay, luxurious na sasakyan. Pero ang lahat ng ito, alam natin lahat na maglalako at maglalako. Balang araw, kung hindi kanya iiwanan, iiwanan mo siya. Diba? Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, wal akhiratu khairu wa abqa. Ang akhira ay everlasting. Hindi katulad ng dunya na iiwanan mo talaga siya. It's all about emotion. So mga kapatid, wag natin kalimutan na binigyan tayo ng Allah ng chance na naabutan natin ang 2026 Ramadan. Dahil ito ay napakalaking biyaya ng Allah para buksan niya sa iyo ang pintuan ng paraiso. At ang syaitan naka-chain para ma-realize mo na wala na talagang sagaban para makipagkompetensya ka sa paggawa ng kabutihan. So, kumusta na ang Ramadan mo, kapatid? Kumusta na ang iyong mga ibada ngayong Ramadan? Kasi nakakalungkot na maraming mga nagpa-fasting, literal na hindi talaga sila mag-break ng fasting, pero makikita mo na at sila ay nagtatarawi gabi-gabi, pero makikita mo na hindi sila nagsasambayan ng Salatul Fajr. So sad, right? Kasi ang Fajr, ang Dhuhr, ang Asar ay mga wajib na ang ibig sabihin, ito ang pinakaunang obligasyon bilang isang Muslim, hindi ang fasting. Nakakalungkot na maraming mga taong maaaring nagtatahajud bago mag-take ng suhur pero hindi kumpleto ang kanilang mga sala. At sa mga kapatid natin na sobrang namang nasa puso nila yung kanilang Ramadan, yung kanilang Saum, yung kanilang mga sambayang na 5 times a day, nakikipagkompetensya sa mga Qiyamul Layl such as the salatul tarawih, salatul tahajjud. Bakit hindi tayo makipagkompetensya sa paggugol sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alam mo, ang pinaka-the best na sadaka, mga kapatid, is yung sadaka sa Ramadan. Right? So instead of, eating every day, breaking your fast, like in a fest of day, para kang nag-fest na araw-araw. Nandito po tayo sa Kakasali para po laging magpaligaya ng mga yatim, ng mga orphan. As of now po, mayroon na po tayong 166 gift, no? Worth of 500 pesos. At mayroon po tayong more than 150 na 500 zakat para sa mga widows at mga orphan na pwede na silang tumanggap ng zakat. So, ang target po ng Kakasali is 300 gifts. So, meaning po, we are still in need of at least 100,000 to make sure po na mayroon tayong 300 na orphan na mapapasaya ngayong Ramadan. So, bakit hindi po tayo magsadaka? Ano ba naman po yung mabawasan natin yung masarap na putahe at papipesta na isang putahe para sa Eid na, para sa isang araw na iftar, di ba? Ano ba naman yung bawasan natin, yung merenda natin for the sake of Allah dahil gusto natin magpasaya ng isang araw. Right? So mga kapatid ko, I hope na wag nyo kaming kalimutan katulad ng pagsusuporta ng Summit for I think 7 consecutive Eid na nagpapasaya ang Dear Kakasali team sa mga orphan at mga Muslim children at hindi mo alam, kasama ka doon throughout the years na nagsiselebrate po tayo at nagbibigay ng kaligayahan sa mga yatim. Bakit hindi po natin i-share ang ating live? Malay niyo po, yung inyong pag-share sa mga kamag-anak niyo na may ginito ang puso ay maging dahilan para mapasaya natin ang target natin na 300 orphans right na makakakamit ng 500 zakat and worth 500 na gifts. Inshallah, biidin ay Ramadan.